Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang rebuttal ni PRRD kay Kong Paduano. Nagalit no? Gigil na gigil makarap si PRRD. Parang ugag lang eh. Well, wala namang kwenta ang tuwad comedy nila. Kaya di nila deserve pag-aksayahan ng oras ni Tatay Diggs. Diba? At syempre, binrot up ko rin doon mga idol kung ano po ang pipiliin nyo. Yung Band-Aid solution ni Bangag o ang real solution ni Mr. Rio? So ngayon mga idol, ngayon ko lang na-realize na dalawa pala ang gusto ko pong solusyonan sa problema ng Pinas, no? Una, yung sa scam na survey mind conditioning ng mga survey agencies natin dito sa Pinas. At sunod ay ang solusyonan ang problema natin sa mga bagyo, no? Wala lang guys, naawa lang talaga ako sa mga kababayan nating nasasalanta ng bagyo taon-taon na ginawa ng Diyos. Alam nyo guys, almost half of the rest of my life naranasan ko po ang baha. And I hate flood talaga. Isa po talaga yan sa mga hate ko mga idol. Imagine yearly nasa evacuation center kami mga idol dahil malapit sa ilog ang bahay namin noong bata pa ako. Hanggang sa naging teenager po ako, yung po nilipatan namin bahay, yearly din binabaha. Imagine that. So simula po bata ako hanggang sa nag-graduate ako ng college. Danas ko po taon-taon ang baha. Kaya naman I prayed to the Almighty Creator na sana po ay balang araw dalhin niya po ako sa lugar na hindi binabaha. Kaya naman maraming salamat talaga kay Almighty Creator Yahuwah for answering my prayers. Dahil nasa lugar po ako ngayon nang hindi binabaha. Kaya siguro isa yon sa mga gusto ko pong solusyonan. But it is impossible for now. Dahil wala pa akong kapangyarihan para gawin yon. Pero kung ipagkakalob sa akin ng Diyos ang nag-uumapaw na yaman, ako na mismo magpapagawa ng HARP facility na yan. Para ang mga super typhoon na posibleng manalasa sa ating bansa ay ating mapigilan. So wish me luck for the benefit of all of us, mga idol. At syempre po, gaya nga po nung sabi ko sa inyo palagi, and I will keep on reminding everyone that I'm not just a vlogger. Because I'm a vlogger na gustong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem sa ating bansa. Kaya naman inanyayahan ko po ang lahat na sumali po sa Facebook group na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dummy account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinesurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isi-survey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nila ang 2,500 ang nasi-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klaseng survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa atin mga idol. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem.
At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Filipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i-conduct nating surveys. At syempre gaya nga po ng sabi ko diba kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa Pro Duterte, Anti-Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos loyalists, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol. Always be respectful at panatilihin po nating may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. So ang tanging gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga i-conduct na survey. Magkomento ng mga educative opinions or sentiments, #netizentiments. At syempre po, i-share ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na mga idol. So dahil napansin ko po na mahina ang algorithm ni YouTube every time na binabanggit ko ang tungkol sa HARP, kaya naman I will stop talking about it for the meantime. Basta mga idol, alam nyo na ang real solution sa mga super typhoons ay ang mapigilan po ang pagpasok nito sa ating bansa. Para kahit kailan, wala na pong masasalanta ng mga man-made calamities na ito. Okay ba mga idol? So syempre bago po tayo magsimula, shoutout po sa lahat ng mga makabayan sa buong mundo. Kilala nyo po kung sino kayo. Syempre belated happy birthday po sa napakaganda, mapagmahal at madiskarting misis ko. More birthdays and blessings to come po sa iyo Mami Jeril ko. Wishing you all the best, good health and long life pa. I love you forever Mami Jeril. So shoutout din po sa lahat ng mga makabayans na nag-join sa pulso ng masang Pilipino. Mabuhay kayong lahat mga idol. So ngayon naman po mga idol, oras na po para mag Mr. Rio Pick Talk. And this video, I pick to talk about this video mga idol na binasag na po ni Congressman Rodante Marcoleta ang Tuwadcom Comedy. At kung gaano ba kabalahura si Lady Gagi. Nag-rhyme lang po ako. Let's go! Kailangan due process eh. Ilang beses na nating pinag-usapan sa programang ito. Hindi korte ang Quadcom. Correct. May nakakwentuhan nga ako nung nakaraan eh. Naging anti-Duterte dahil sa pinagagagawa ng Tuwad Comedy. Kaya naman ang sabi niya, tama lang daw ang ginagawa ng Tuwadcom eh. Ang rebuttal ko naman dun sa nakadebate ko, ba't di sila magsampa ng kaso sa Korte Suprema kung tama ang ginagawa ng Tuwad Comedy? Tama. Ang sagot niya, di ba daw kasi tapos ang investigasyon? Sabi ko naman, hindi Ang simpleng sagot ko kako doon ay kaya di pa rin tinatapos ang mga hearing dyan sa Tuwadcom Committee is bitin pa po kako sila sa publicity. So kung talagang malakas ang ebidensya nila at kaso nila against PRRD, file a case in Supreme Court. Tama. Diba? Kasi hindi naman Supreme Court ang pesting Tuwad Comedy na yan. Nagkukunwari lang sila na korte. Exactly. Feeling Korte Suprema ang mga nayupaks no? Ipagpalagay natin korte sila, hindi qualified na judge yung apat. Exactly. Panay Boplax naman yung mga chairman ng Tuwad Comedy na yan eh. Opo, walang hindi. Kaya wala tayong makukuha rito eh. Hindi abogado. Una, hindi korte. Nagkunwang korte, wala namang qualified na judge. Grabe. Basag na basag Kikong Marcoleta ang mga basura sa Tuwadcom no? So ano gagawin natin? Nako. Kaya nga dapat itigil na nila yung circus hearing dyan sa Tuwad Comedy na yan eh, di ba? Kaya pala ganun kung umasta si... So paano magro-ruling yung, halimbawa, merong nag-motion. Aha.
Paano magro-ruling yung isa? Oh. Oo nga eh. Pare-parehas basura yung mga yun eh. Oo nga naman. Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules, Kong. Ano ha? Doon sa rules ng umiiral sa Quadcom. Opo, sarili nilang rules. Ayun ang kanilang lagi Kaya nga nagtataka ko, Kong, doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontem kita. Oo nga eh. Dapat nga itawag doon kay Paduano, contempt man. At saka yung driver mismo sa Binongginong Binaventura, magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Oo nga. Napakawalang hiya talaga ng attitude, no? Certified basura ang puta. Di ba yung ganun, double, ano ibig sabihin? Oo, kaya nga isa sa dahilan na ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado Opo. sa pagtanggi niya na dumalo sa Quadcom ay ito. Ano kaya yan? Let's hear it. Let's go. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin, Tama. wala silang kakalaman doon. Opo. Merong undue pressure, sabi niya. Tama. Imagine that, no? Kahit walang alam ang resource person or witness sa question nila, pinipilit nilang meron, no? Ganyan po kabalahura ang mga tae dyan sa Quadcom committee na yan. Kaya nga comedy. Kung hindi man pinipersuade, or worst, unduly induce them to say something not true. Ito yung subornation, di ba? Parang yung mga sinabi ni Sir Grijaldo, di ba? Ganun na ganun yung ginagawa nila dyan, mga idol. Subordination, Totoo naman yun eh. Ba't kailangan magkaroon ng pilitan doon? Na kapag ka nagpaliwanag ka, hindi yan ang tama. Mali ang paliwanag May mo. kamukha nung Sinungaling ka. tinanong. Oho. Yan, kakaintindi mo. Nako. Ganun eh. Napakasira ulo ng mga tae dyan sa Quadcom committee na yan, no? Si Benente Porta naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik na. Yan ang pagkakaintindi mo. Alang hiyang investigador yun, no? Palibasa, mga mangmang, mga walang alam, eh. Pero hindi yan ang totoo. O, yan ko siguro yun. Ano po yung totoo, Your Honor? Pucha, marunong pa sila, eh, no? Paano mo nalaman na yan ang totoo? O, yun lang, bias na bias ka na eh. Kaya nga, they are not qualified to conduct those hearing, eh. Doon pa lang, foul na ang ginagawa nila dyan, eh, no? Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Sapagkat merong due process sa korte. Exactly. Kaya ako talagang malakas ang kaso nila, go! Magsampa na sila ng kaso kay PRRD sa Korte Suprema. Tama. Pero na naman kasimple yun eh. Kaso di pa rin nga nila magawa kasi nga bitin pa nga sila sa publicity. Akala kasi nila yung mga ginagawa nila dyan is makakatulong sa kanila para manalo sila ngayong midterm election. Na hindi nila alam na sobrang negative niyan sa mga imahe nila dahil binabanatan nila si PRRD na mahal ng mga tao. Tama. At ang anak ni PRRD na nakikitang susunod na magiging nating Pangulo. Korte. Ang ako nga- Dito hindi ka man lang makasagot eh. Kapag ikaw ay sumagot Nako. at tinamaan ang kanilang Ang kanyang ere. kukulong kita. Exactly. True. Ganyan talaga sila kakapal dyan sa circus hearing na yan. Meron bang ganito? Meron Congressman Marcoleta. Merong ganyan. Sila. Sinungaling ka, hindi yan kasang-ayon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon, Tong, kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagro-ruling ang chairman doon? Oh, Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung ginagawa mo. Di ba? Tama. Kaso nga, magkakasabot silang lahat dyan eh. Pinupush talaga nila kasi ang naratibo nila eh. Kaya wala nga awat sa pare-pareho nilang kakupalan dyan sa Tuwad Committee. Paano siya magro-ruling? Iisa nga lang yung puntirya. Iisa yung direksyon. Correct. Iisa yung script. Correct. Alam ka naman maglaban-laban yung apat na yun. Tama, di ba? E di nagalit yung amo nilang si Tambaloslos, saka si Ko, Rakot, at syempre yung mag-asawang bangag. Pero di ba dapat
dapat ganun. Kaya nga merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag mali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Hindi. Pare-pareho silang chairman dun eh. Tama. Magkukontrahan ba yung mga yan? Ano sasabihin ng isa? Huwag mo kung Chairman din ako. pare-pareho lang tayo chairman dito. Vice chairman. Ay, di ba ganun kung minsan nagkakaaway-away Oo nga sila? po, nagsasagutan din sila. Teka muna, ako muna kasi. O, di ba? Tama. Nagsama-sama ang mga baliwin. No? Pero ang tanong dito ngayon, Kong, paano ito Paano resolbahin? Paano ito resolbahin? Sinong PPD Wala. sa kanila? Oo, na sana may tama yung kanilang direksyon. Well, hindi tayo tutol doon sa Hindi na kanilang dapat yung initiative legislation. dapat huminto na lang sila sapagkat Tama. Dapat talaga huminto na lang sila. Di ba? Ano ba bang pinaglalaban nila dyan? sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. At meron siyang kinote na jurisprudence sa bahagi ng ito, Barenblatt versus United States, ano? Ano kaya yan? Okay yan ah. 360 US 109. Alam din nila ito eh. Ang sinasabi rito ay ganito. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate. Ito yung premise niya. Since Congress may only investigate into those areas in which it may potentially legislate or appropriate, legislation lang or Gawalan ng appropriation. batas o magla ng pondo. Correct. Yan lang naman talaga kasi ang trabaho ng Congress eh. Ba't pa kasi nagkaroon pa ng mga circus hearing ng tuwad comedy dyan eh, no? It cannot inquire into matters which are within the exclusive province of one of the other branches of government. So hindi ka pwedeng Manghimasok manghimasok Yan, sa kapangyarihan Correct. sa mga bagay-bagay na nasa ng ibang departamento, ibang exclusive province. Doon lamang sa jurisdiction niya. wala kasi mga Tagalog na ako eh. Pero Malinaw yun mga idol ah. So meaning wala po talagang basis ang tuwad comedy na yan. Kaya wala talagang kwenta yan mga idol. maliwanag na ito eh. Kapampangan na lang kaya ko. Medyo maganda sa Kapampangan yan eh. Boss naman, ba't kayo kakapangpangan? E di kapampangan lang ang nakaintindi, di ba? E di Tagalogin nyo na lang para mas maraming makaintindi. Tama. Di ba? Alam naman po nating lahat na Tagalog ang nagko-connect sa lahat ng mga Pilipino, boss. And not any dialects in any specific province. Di ba? So dapat, Tagalog yan. Kamalyaring magmurit-muritan. Sabi. Yun. O di ba? Sila lang nakaintindi nun. Within the exclusive province of one of the other branches of government. Ano yung pinag-uusapan? Ito, Ano yan? lacking the judicial power given to the judiciary. Ito yung ano eh. Walang Ang judicial kailangan mo power, judicial power eh. Legislative ka lang eh. Ayun. Correct. Ang legislative ay legislative lamang. You guys will never be a judiciary. Yan po ang point ko dun sa nagmamarunong na nakadebate ko eh. Hindi niya kinaya ang reasoning ko sa argument namin. Ayun, tumalikod. Kukunin mo yung legislative power. Ito yung domain ng judiciary, sabi niya. It cannot inquire into matters that are exclusively the concern of the judiciary. So meaning, judiciary lang talaga ang may karapatang magkaroon ng mga ganyang klaseng hearing. Tama. At ang ganyang hearing ay dapat confidential, di ba? Sa Tuwadcom Comedy, naka-broadcast no? Saan ka nakakita ng hearing ng Supreme Court na naka-broadcast? Parang bihira ata o walang ganun. Di ba mga idol? Neither can it supplant the executive in what exclusively belongs to the executive. Ang linaw naman yan. So meaning ang kanya-kanyang function and powers of the three branches of the government hindi pwedeng gamitin ng dinaayon sa power vested in them. Tama ba yung English ko? Basta yun na yun. So ang legislative meaning the Congress, hindi nila pwedeng gawin ang trabaho ng judiciary o ng Supreme Court o kahit ng executive. Yun po ata ang hindi magets
ng mga basura dyan sa Tuwadcom, no? Paano pa ba natin ipaliliwanag sa mga taong ito? Eh, paano natin sasagutin yung kung sabi naman, hindi, itong Quadcom ay nagbigay linaw at sapat na kaalaman sa taong bayan. Yun ang pagkakaintindi nyo. Tama, sila lang talaga naglolokohan dyan sa Tuwad Committee na yan, no? Balik mo sa kanila. Oo. Yun ang pagkakaintindi nyo. Oo. Ngunit sa liwanag ng mga pangyayari sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, mali kayong lahat. Correct. Mali talaga silang lahat, mga idol. Oo. Sumunod pa tayo sa batas. Yung pong mga Tama. pagdidesisyon ng Korte Suprema, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema, mali man o hindi, ay nagiging kabahagi ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Tama. Kaso ang problema lang talaga dyan sa judiciary is they can be bribed to influence their decision to any particular case. Judge is only one man. Only one person. At pag na-bribe yan o tinakot yan ng akusado, eh pwede nilang mamanipulate ang desisyon yan. So yan po ang man-sized problem ng judiciary, mga idol. Yun ang pinakamatindi rito, ha? Oo. Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, mali man o tama, ha? Opo. Bahagi na ng ating mga batas Yep, it's true. Oo. na sa pilitang tatanggapin natin Opo. at susundin natin. Yun ang pasya ng... O sila ano sinusundan nila? Maliban doon sa kanilang pahayag na maliwanag po. Paano nyo nakukuha yung mga ano na yan? Tinatakot ninyo yung mga tao. Tama. Sa pilitan nga ang pinagagawa nila dyan, no? Hindi sila makapagsalita nang hindi nyo tinatakot. Wala silang tama. mga abogado sa sarili nilang dapat na piniling mga abogado. Para sa ganon, yung kanilang mga karapatan ay maproteksyonan at mapangalagaan din. Tama. Kaso nga, wala eh. Iniimbitahan lang nila yung mga taong iniistorbo nila sa circus hearing na yan, eh. Yung iba naman to, hindi naman tinakot, kinausap para sa mga ayo naman doon sa gusto nilang gawin. Para nga ma-push yung naratibong gusto po nilang palabasin. Di ba? Kaya nga nagreklamo ata yung Grijaldo, di ba? Kinausap po niya ako eh. At nung kinausap ako, ito niya. Ito, kasang-ayon ka ba nito? Tama ba itong gagawin mo? Yep, at siya lang ang nag-iisang polis na pumalag sa mga kasinungalingan dyan sa Tuwad Committee na yan. Kaya saludo po talaga ako kay Sir Grijaldo. The best ka talaga, sir. Di ba? Yun naman ang dahilan kong, pero teka lang, ang rules ba natin, halimbawa, may mga weakness na haharap. Ano ba talaga ang rules doon? Pwede mo talagang kausapin ng mga miyembro at opisyal ng Quadcom, gaya ng ginawa kay Grijaldo, mainit na issue yun kong eh. Hindi. Tama. Parang nuclear bomb nga na sumabog yun sa mga pagmumukha nila, no? Pwede yun. Bawal ho ba yun? Paano mo nga mapapanatili yung impartiality mo? Kaya sinasabi nga dito sa sulat ni Pangulong Duterte, Ayun! magiging undue pressure na yun eh. Sa wakas, nagets din nung kasama ni Kong dyan sa show na yan, no? Oh. Eh, paano? Ba't mo kakausapin? Akala ko ba ang pagganap nyo ng tungkulin ninyo ay para makakuha kayo ng katotohanan. Tama. But it turns out na ginagawa nila yan. But it turns out na ginagawa sila. But it turns out na gumagawa sila ng sarili nilang katotohanan. Di ba? Oo. Makuha nyo yun. Eh, bakit kailangan yung ipatawag? Correct. Paano halimbawa naman sa kaso ni Asierto ko? Si Asierto, wanted dito, matagal ito hinahanap na batas eh. Ilang taon na po siyang hinahanap. Katapos kahapon bago pa pala kahapon, ng mga nakalipas na araw, ang balita natin, nakakausap na pala ito ng ilang leader ng Kongreso sa pamamagitan din po ng Zoom, Kong. At tumarap nga po sa pagdinig kahapon, sa pamamagitan din po ng Zoom. Eh, wanted po ito, paano yun? Lahat nga ginagawa nila eh para lang ma-push ang naratibo nila. Kahit na idaan pa sa pakikipagkutsabahan sa mga kriminal. Ayun na. Ano yung legislative purpose? Ayun. Di ba bawat kasi sa tunay na korte kasi dyan, bago mo iharap ang isang testigo, mag-o-offer ka muna. Your Honor, I am presenting Nelson Lubao for the purpose of testifying into the following blah blah blah.
And on the basis of his testimony, he will be able to identify certain documents, blah, blah, blah. Para sa ganun, yung kalaban mo, kabisado niya rin kung paano kanya i-counter. Correct. Hindi pwedeng magkaroon ng surprise. Naman pala yun. Walang ano eh. Surprise witness po nangyayari. Hindi pwede yung ganun. Oo dapat lang talaga hindi pwede yun. Kasi kung may surprise or impromptu, yung mga ganyan, hindi makakapag-rebuttal ang kalaban nung nag-surprise witness na yun. Tama. Di ba? Palaging meron due process. Hindi ka po pwedeng basta ka na lang, magkano ka ng surprise. Hindi. Bago nga kayo mag-umpisa, meron kayong stipulation dyan eh. Opo. Ilan ang mga ipipresent mo ano? Mga witnesses. Ito po, anong mga pangalan? Ano ang kanilang ite-testify ng mga area? Ano mga dokumento ang imamark ninyo? Now we know, mga idol. Maliwanag yun. Ito dito eh. Kahit sino ipatatawag. Opo. Lahat lamang ng ipinatatawag ay yung mga potential na maaring merong yung axe to grind. Yung mga kinukuha nila, one-sided and can be manipulated. Yun ang mga pinapatawag niya na dyan sa Congress, no? Merong layunin para Mangusig ka sa dating Pangulo. Correct. Para sirain ang imahe ng dating Pangulo. tama. Tama ba yun? Mukhang Wala naman silang ipinatawag na ito. Kamukha nito, ipinatawag nila yung driver. Na alam naman nilang walang makukuha. Pero sa kabandang uli, sinabi ko nga sa'yo, bigla nilang sisiluhin. Kaya nga nabuisit ako kay Luistro nung last part ng mga question niya dun sa driver bodyguard ni PRRD. Buisit talaga yung Luistro na yan eh. Kung atin pong gragraduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years, 1 is the lowest and 10 is the highest. Tingnan nyo yung mga idol. 10 ang score na binigay nung driver bodyguard, di ba? Tingnan nyo guys ang next question ni Lady Gaga. Ganun po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? No hesitation yung answer niya, no? Yes, Your Honor. Nice. Dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedikasyon sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Ano ba kasing dapat na sabihin na ikakapahamak niya kung wala naman siyang ginagawang mali? Di ba? Tama po ba o mali? Tama po. At kung kailangan nyo pong magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Tama po o mali? Hindi po. Alam mo? Sinagot niya ng hindi po, di ba? Because you are loyal and dedicated to the former president. O ano ngayon? Hoy Luistro, sinagot ka na ng hindi po. Pero pinipilit mong isagot niya ay oo, di ba? Kasi nga, pinupush nyo ang naratibo nyo dyan sa Tuwad Comedy na yan. At kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Napapaisip na tuloy yung tao dahil pinipwersa niyang sumang-ayon sa question niya, no? Lady Gaga certified eh. Tama. O diba? Siya na po ang sumagot mga idol. Sagot mo yan Luistro. Hindi niya sagot yan. Napakabalahura mong tae kay no? Kumulo ang dugo ko sa hayop na yan. Nung napanood ko yung part na yan. Tarantado talaga eh no? Because you graded your loyalty and dedication by 10. Ano nga yun? Diba? Sarili mong interpretation yan Luistro. Kaya nga 10 ang grade niya sa loyalty niya kay PRRD dahil mabuting tao siya. Period. Pero ikaw, pinipilit mo na dahil super loyal siya kay PRRD, gagawin niya ang lahat kahit magsinungaling siya just to protect PRRD. Puch, ganun kakagagong tae ka. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yun? Yes, Your Honor. Aba natural, driver bodyguard nga eh. Diba? See? Kung Alam mo? Nanyo yung reaction ni Lady Gaga. See? Tragis na yan, di ba? Alam nyo, ang swerte nyo kasi hindi ako nakaharap mo. Kasi kung ako nakaharap mo dyan, sisiguraduhin ko sa yung maha-high blood ka sa mga sagot ko. Sa totoo lang. kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo. The more reason na kaya nyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo. Ganyang kabahura si Lady Gaga mga idol. Di ba si Luistro yung tinago niya yung asawa niya during drug war at tokhang ni PRRD, di ba? Putya kung makapagsalita sa Tuwadcom comedy hearing, kala mo ang linis, no? Ligo muna ate, bago ka magmalinis dyan sa Tuwad Comedy na yan, ha? So nasaksihan po natin mga idol
ang pagbasag ni Congressman Marcoleta sa Tuwad Committee na yan. At kung gaano kabalahura si Lady Gaga. Good luck sa mga congressman ng Tuwad Committee. Sinusumpa ko kayo. Manalo sana kayo ngayong midterm election. At wag sana kayong karmahin sa mga ginagawa nyo sa previous administration. Nag-rhyme lang po ako. Okay? So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.